lalong-lalo na mga barangay opisyal. Kailangan yan, di ba opisyalis kayo? Dapat alam nyo kung ano ang maganda at mabuti sa barangay. Tandaan niyo yan. Kay Mara na po tayo. So, sa palagay nyo, ito na yung tamang panahon? Opo. Para sa tunay na pagbabago. So, kanino nyo po nakikita yan? Kay Ma'am Mara Tamundong. So, ano pa yung mga katangian ni Ma'am Mara Tamundong para siya ilagay sa susunod na dapat, matapang, malakas ng loob. Saka maganda siya magsalita, buo. So, na-impress ko ba kayo sa programa niya? Opo. Gusto ko po yung mga programa niya. Ma'am Mara. Go lang. Fighting. Para po sa tunay na laban ng Pinoy. Magkaisa po tayo. Maiba naman. Paulit-ulit na lang po yung mga dating mga nakapwesto. Tapos, inaano ko po, bago siya para sa Maynila, baka maging maganda yung future natin na. Sa bagay, nasubukan na natin ng mahabang panahon no? Opo, tsaka napansin ko po, pare-parehas lang sila lahat napansin ko kay Ma'am, parang marami siyang magagandang programang parating na makakatulong sa mga Manileño. Tsaka isa pa yung ang inaano natin, yung pangmatagalan na pagbabago, hindi yung sa umpisa lang tapos na naman sila, same lang yung mangyayari, paulit-ulit na lang. Nakakasawahan na rin na ganun, tumatanda na tayo, ganun pa rin nangyayari. Baka ito bago na yung magiging takbo ng Maynila. Sana po, supportahan niyo po yung bago nating magiging mayor para maging maayos na tayong lahat, lalo sa Maynila po. Si Ma'am Mara po, Mara Tamundong po, huwag niyo po makakalimutan. Napaka-importante po na pagbabago to para sa lahat ng Manileño po. Ma'am, sana po marinig niyo yung mga hinanaing ng buong Maynila para sa pagbabago po ng lahat. Ano masasabi mo sa programa ni Miss Mara Tamundong? Ang masasabi ko sa ngayon, siya po ang ginagaya. Oo, talaga. Kasi makikita mo dun sa naging pa-concert ni Mayora. O, diba? Ang title, Pag Maputi na ang buhok ko. Diba? Hindi niya napansin yan. Yun. Tapos, inunahan niya na. Ina-announce pala ni Ma'am Mara na ibibigay sa mga senior. Ganun din sa kanila. 1,000. So, ibig sabihin, dinoduplicate nila yung mga ginagawang programa ni Miss Mara Tamundong. Nakikita at talagang parang may kompetensya. Yun ang napupuna, lalo na ng mga senior. Totoo rin po ba na noong araw hindi nila pinapansin ng mga senior citizen? Yes. Tanging si Ma'am Mara lang ang nag-asikaso? Actually, sa Maynila, pinahirapan nila senior. Lalo sa districts. Bakit? Kasi pagkukuha ang mga District 6, isipin mong doon pa sa San Andres complex. Pwede naman ilagay dito sa City Hall. Nagagawa ng previous mga mayor na nakaraan sa City Hall. Bakit kailangan pumunta? Kami, mga taga-District 6, doon pa kami pupunta. Ilan sa amin para sa amin? Para sa senior. Si senior halos karamihan, hindi umaalis na mag-isa. Kailangan may kasama. Di dagdag pamasahe, dagdag kaso sa senior. Tapos ang ine-expect mo, matatanggap lang sa kanila is 500. Saan makakarating si 500? Grabe, no? Kaya dito na tayo sa bago kasi ito ang ginagaya ngayon. Ito yung ito ang viral, kaya ginagaya. Ginagaya talaga. Ginagaya pero hindi kayang pantayan. Ay, talagang hindi. Nauna lang barangkada. Original di ba? Barangkada na. Original Kaya dito tayo.
Actually, hindi pa man. Siguro ito yung masasabi ko. Si Ma'am Mara nung nag-umpisa, right after election, nakasama na namin siya. Senior talaga yung focus niya. Kaya andito ako kasama palagi. Lalo na sa online registration, diba? Magkasama kami. Pero dito nakita ko yung sigasig niya. Hindi dahil may eleksyon. Actually, hindi pa nga alam niya kung tatakbo siya. At medyo kami yung sa kanya na kung gusto niyang may magbago talaga, lalo na sa Manila, mag-ambisyon na siya ng mas mataas. Siya yung nasa power, siya ang may say, siya ang masusunod. Hindi pwedeng pera lang. Dapat magkapantay ang pera at saka power. Para may mangyaring pagbabago talaga. Yung iba, may power, may pera, pero hindi makita kung nasa napunta lahat yun. Ayun, magbago, ang sinasabi ng karamihan, pagbabago, pero sana sa choices ng pagpili ng mamumuno, dapat bago talaga para may sa katuparan ang pagbabago. Pangalan ng ating butihing magiging mayor ng Maynila? Ay, siyempre, wala nang ibang bago kundi si Mayora Mara Super Tamundong. Thank you so much. Ang hapon po, ano po ang masasabi nyo na bakit po si Mara Tamundong ang dapat supportan this coming election 2025? Sa totoo lang, hindi ko pa siya nakikita, ha? Hindi ko pa siya naninit. Pero ang aking adikain, ang makatulong tayo sa mga senior. Kasi senior na ako Alam ko ang pangangailangan namin Hindi ba? Dapat i-prioridad nyo ang mga senior kesa sa mga taong malalakas pa sa kalabaw. Kaso ate, yung mga kapwa-kandidato ay prioridad na nila ang mga senior. Yes, hindi lahat. Lahat kasi ako. Tapos na ako ro. Galing ako si Barriés. Sa barangay namin. Meron sa barangay namin is binabaliwala ang senior. Ang tinutulungan nila kung sino yung butante, malalaking butante sa barangay namin, yun ang binibigyan palagi ng biyaya. Paano naman na senior? Sasabihin nila, mahina na, hindi na kaya. No. Yan ang pagkakamaliit. Kagaya ko, 71 na ako, ba't kaya ko pa? Active pa ako. Dapat, number 1, ang senior. Kasi hindi lahat ng barangay, hindi ko nilalat ang barangay. Pero talaga, sa totoo lang, may barangay talagang ganyan. Kaya ako nag-iinis. Ako gusto ko kumuha ako ng tao, yung mga hindi nakakarating sa kanila ang mga biyaya. Ang katwiran ng katwiran ng chairman ko, malaking butante, malaking yan. Kung gano'n, bakit kami? Di ba kami butante? Miski ba 6 lang kami? O 7, o 8. Malaking bagay yan. O, kung halimbawa, pagtakbo mo, eleksyon, kinulang ka ng butante. O, baka hanapin mo kami. O, sabi katwiran mo, malalaking butante yung bilyang na ayuda. O, paano kung yung 2 o 3 na kulang sa mo para ka manalo? O, di hahanapin mo kami. Diba? Uy, naku, hindi tayo binuto ni gano'n. Bakit? Anong dahilan? Malalaman niyo yan. Kayo ang may kasalanan, hindi kami. Marami kaming Sabino, marami kaming Fabian. Diyan na ako pinanganak sa barangay na yan, diyan na ako nakapag-asawa. Talagang inborn ako diyan. Yan na ang lugar ko talaga. Ay ako marami akong kasi nag-sitting president ako. Marami ako. Ang husband ko, 11 years nakagawad sa 4, 5, 6. Si Richard Barbera pa ang chairman namin. 11 years. Pero hindi ang husband ko kasi hindi siya yung akong humaharap Lalo pag may assembly or ganyan.
hindi niya kaya bumarap ng ano, hindi niya kaya magsalita, mag-voice out. Pero ako, kaya ko. Apo, tanong ko lamang po, naramdaman niyo pa dati na binabaliwala ang mga senior citizen? Yes, alam ko na yan. Kaya nag-ano ako, nagsuwasama ang loob ko. Kasi yung mga kabataan na yan, tatandaan kayo. Tandaan yan, hindi kayo bata. Matanda rin kayo, nakagaya namin. Kaya dapat yung mga mahihina, yung mga disabled na dinapuan na ng bedridden, mga na-stroke, yan ang unahin nyo. Opo, bali, no, noong binabaliwala nila mga senior citizen, si Ma'am Martha Mundong ay talagang ginagawa niya ang pagpapahalaga sa mga senior citizen. Dapat. Kaya po ba na gusto nyo sumuporta ngayon kay Mara? Yes, dahil susuporta ko siya sa mga senior. Kasi, Sa mga senior talaga, yan ang ano ko priority. kasi nung mag-election parang bigla kayong ano no? Parang naging dinoduplicate yung mga ginagawa ni Ma'am Martha Mundong. Yung sinasabi ko na mahal na rin nila ang mga senior, may pahalik-halik pa nga sila. Kasi nga po nakikita nila kay Ma'am Mara. Yes, kasi ikaw, halimbawa, senior ka, sabihin mo sa mga anak mo, sabihin mo sa mga ako mo, o yun ang iboto mo. Yan. Diba? Yan ang dahilan. Iniisip nila Yes, ngayon na oo. mahalaga talaga ang senior. Alam nyo ba na nung anong asawa ko, nung husband yung ano siya, kagawad siya. Ganito ang trabaho namin. Magsusulisit kami sa mga politiko, babalot namin sa supot, may nagbibigay ng isang kabang bigas, may nagbibigay ng noodles. Ang ginagawa namin mag-asawa, binabalot namin yan, lalagay sa supot. Bibisiklatahin ng husband ko yan, bibigyan namin lahat ng mga senior. Dahil priority namin talaga ang senior. Yan ang i-request ko kung sakali si Ma'am Mara Mundong Te, ang mananalo yan. mensahe po sa mga senior citizen. Sa mga senior, kakampi nyo po sa laban. Kakampi nyo po sa lahat. Hindi ko kayo iiwan. Kaya kayo, mga senior, stay put lang kayo. Dahil pag nanalo si Ma'am Mara Mundong, sisikat ang mga senior citizen. Sila kasi Ma'am Mara Eh siyempre, baka ako hindi ko siya kilala, hindi ko pa siya nangilip. Sana nga, Ma'am Mara, kung pala rin tayo ni God. Kasi ano pa nagpe-fellowship kay Almighty God 3 times a week. Ma'am Mara, ito lang po sasabihin ko sa inyo na hanggang maaari, priority po natin ang senior. Huwag po ang malalakas pa sa kalabaw na tao. Yan po kasi may sinang buhay niyan Ilang dekada na lang yan, mamamatay na. Dapat ganin natin sila ng kaligayahan. Kagaya ko ako. Bilang na rin ko, 71 na ako, wala na akong kalinda. Diba? Kaya gusto ko, happy, be happy. Yan ang gusto ko. Prinsipyo at dignidad. Yan ang number 1 natin. Paglaban natin kung sino ang nararapat sa Maynila. Ako, prinsipyo lang ang pinangahawakan ko. Ang dignidad ko, laban last fight. Kayo mga Manileño, dapat sa inyo, marunong kayo tumingin at isaayos ninyo ang inyong mga gawain. Or, lalo-lalo na mga barangay opisyal, kailangan yan, di ba opisyalis kayo? Dapat alam nyo kung ano ang maganda at mabuti sa barangay. Tandaan nyo yan. Ako hindi ko nalalahat pero kayo mga Manileño, halina kayo. Dito na tayo kay Mayor Mara Mundong. Subukan naman natin ang bago.